Bigla siyang nabulunan kahit di umiinom ng kape. Nagpanik ang buong cells niya sa katawan. Sinakloban siya ng takot. Sa dami ng babae sa mundo, ang sekretary mismo ni Elliot ang gusto niya. Lingid sa kaalaman nito, siya ang babaeng yon. Malalagay yata sa panganib ang buhay niya ngayon. Salamat na lang may maskara ang gila na ito. Ano nang gagawin niya? Huwag mo nang pagtitripan ng sekretary niya, hindi ka type nun. Lakas loob niyang biro. How can you say it? Did you already meet her? She's a new secretary and her name is Rose. Nagkataon pareho pa kayo ng pangalan. Tugon nito sa naiinis na boses. Nilinis niya ang lalamunan. Hindi pa, pero kadalasan sa mga single secretary, mahahantong sila sa boss nila. Huwag kang patawa. Don't judge a book by its cover. Ah, basta na nga. Mauna na ako. Maghahanda pa ako eh. Binaba nito ang phone na hindi siya hinihintay na tumugon. Napapikit siya. Sinapon ng dalawang kamay ang sentido hanggang sa napahilama siya. Si Mr. Unpredictable gumagawa naman ng move na hindi niya inaasahan. Sa ngayon, kailangan niyang galingan ng pag-arte. Kung sakali mang lalapitan siya nito, dapat niyang takasan kaagad. Tumatagos ang malambot na liwanag ng papalubog na araw sa malalaking bintana ng penthouse ni Elliot. Nagbibigay yon ng mainit na kulay sa modernong kasangkapan. Katatapos niya ng maligo, lumabas siya sa shower room na umuusbong pa ang usok at ilang sandali ring nanatili sa ere. Sinabit niya ang puting tuwalya sa kanyang bewang. Amoy niya ang sariling pabango na humahalo sa bagong lagay na aftershave. Lumilipad ang isipan habang pinupunasan ng tubig na tumutulo sa basang buhok. Humakbang siya papalapit sa walk-in closet. Natigilan siya. Muling sumagi sa isipan ang matamis ng ngiti ni Rose. Kahit pumikit siya, nakikita pa rin ito. Nahanginig ang puso niya bawat eksenang kasama ito. Akma sana niyang kukunin damit niya nang tumunog ang kanyang cellphone. Binasag nito ang tahimik ng mundo. Nakasalpok ang kilay niya. Kinuha yon sa mesita. Naka-flash ang pangalan ni Juliet. Juliet? Sagot niya na may kaunting kuryosidad. Elliot, I did not intend to disturb you but I really need to tell you this. Pasimula nito sa malamig na boses. Kumunot ang noon niya. What is it? I don't want to be your partner. Instead, bring your secretary with you. Pakalma nitong saad pero sa matigas na tono. She is imposing things on him again as always. Simula pagkabata, ay siya palagi nagiging tulay nito kay Magnus. Ilang araw nitong hindi namamansin sa kanya at talo pang palalain ang sitwasyon ngayon. Hey, did you understand me? Sabad nito nang di siya umimik. Halos mabitawan niyang hand towel na kanyang hawak. Why on earth would I bring her? You're supposed to be by my side, not her. Tumahimik sila na ilang sandali bago muling magsalita si Juliet. Malamig at walang emosyon ang boses nito. Just do it. Umigpit ang pagkakahawak niya sa cellphone. Nanlalaki ang mga matang hindi makapaniwala. Juliet, gusto ng pamilya natin na magkasama tayo. Hindi lang to basta-basta event. Nakasanari ang pangalan ng pamilya natin. We can't walk in separately. What will people say? Di kumibo si Juliet. Naumid to at ayaw tablanan ng sinasabi. I don't want to be with you, Elliot. Let's fake it. What do you think? Putol niya. Narinig niya ang kaunting hagikik nito. Nagugustuhan yata ang suggestion niya. Absolutely. I like your idea, El. But promise me, this is the last. Nanggigigil nitong tugon. Tsaka biglang tumahimik. Nag-isip yata. However, don't forget to bring your secretary. Naguluhan siya. Sumalpok ang kilay niyang bumuga ng hangin. May ano ba to kay Rose? Ini-insist talaga siyang dalhin nito. Fine. Malamig niyang pagpayag. Okay, see you tonight. Dagli nito. Ibababa na sana ang phone na magsalita siya. Susunduin kita mamaya. As you wish. Isasama mo na dapat siya sa pagsundo mo sa akin? Sabi nito at mabilis pinatay ang tawag. Init siya niya sa kama ang cellphone. Naiinis siya hinagod ng tuwalya ang natutuyong buhok. Napabuga ng hangin. Alam niyang magiging mahaba ang gabing to. Bumalik siya sa closet para kunin ang damit nang biglang bumukas ang pintuan ng marahan. 2 tao lang pwedeng gagawa nun, ang mama niya at si Rose dahil may duplicate tong keycard. Isang masamang tingin ang ginawad niya sa isang pamilya na mukha na bumungad sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya. Si Rose, ang sekretary niya. Habol ang hininga na may kaba at pagkaapurada sa mukha. He can't take off his eyes on her.
Her glamorous and classy look stunned him. Ang ganda sa suot na red dress. Sir, pasensya na kayo kung wala akong paalam pumasok dito. Panimula nito habang hinuhuli ang hininga. Napansin na panayang iwas ng tingin nito sa kanya. Sino bang makakatingin ng diretsyo sa half-naked niyang katawan? Walang babaeng makaka-resist kapag makita ang six-pack abs niya. Resulta ng pagsusumikap niya sa gym at pagkahilig sa sports. Anong problema, Rose? Nauutal niyang tanong. Nahiya siya sa itsura niya ngayon. Nakatapis lang siya. Tinatawagan niyo ako kanina at di ko nasagot. Parang urgent kasi kaya naisipan kong pumunta dito. Patay mali siya tong lumapit sa kanya. Tumaas ang kilay niya, napaisip. I don't remember calling you. Ha? Ano number kasi? Inakala ko kayo yon? Napaurong nitong sabi, sabay titig sa sahig. Never mind. Wala namang nasasawi sa maling akala. Nalaman niyang nakangiti na siya. Pasensya ulit, sir. Mabuti pa siguro mauna na ako sa venue. Umakma itong maglalakad patungo sa pintuan. Ngunit bago to makalabas ay mabilis niyang hinabol. Inarangan niya ang pinto. Tumibok ang puso niya. Gusto niya maging sa kanyang atensyon nito. Kahit labas sa trabaho nito na pabihisan siya, pipilitin niya ito para makasama siya. Wait, Rose. Aniya sa malambot na boses na parang may hinihiling. Pumaskel ang kalituhan sa mga mata nito. Bakit po, sir? Ano may paglilingkod ko? Huwag ka munang umalis. You need to help me. Nag-aalinlangan niyang saan. Ano po yon, sir? Tanong nito sa nagtatanong na mga mata. Lumapit siya rito. Di niya inalintana kung basa man siya o nakatuwalya lang. He wants to convince her to be by his side at this moment. Tulungan mo akong bumihis, pakli niya. 4 na salita, pero nanuot sa kaalamnan niya. Wala na siyang pakialam sa iisipin nito. Ngumiwi si Rose, biglang kinabahan. Sir, hindi na po kayo baby. Kayang-kaya niyo na pong magbihis? Saka hindi na ako magaling mambihis ng tao. Pakipot pa nitong tanggi. Sumama ang mukha niya. Bakit? Baby lang pwedeng bihisan? Huwag mo nga i-downgrade ang sarili mo. You're one of the best employees of all times. Tumahimik ito. Inikot ang tingin sa ibang direksyon. Hinawakan ng panga niya para ituon sana ang tingin dito. Niyanig siya na magtagpo ang kanilang mga mata. Di siya makapag-isip ng diretsyo na makita ang refleksyon niya sa pupil na to. As if tinamaan siya ng bala ni Cupido. He suddenly wants to be intoxicated by her. Sir? Binasag nito ang naguguluhan niyang isipan. Binagsak ang kamay at naparanok na tumingala sa kisame. I would not let you go this easy, Rose. Panindigan mo yung 24/7 service na palagi mong sinasabi sa akin. Tsaka wala na ako ibang aasahan pa. Ikaw ang pumili ng suit kaya dapat ikaw rin ang bibihis sa akin. Mabilis niyang salita kahit di nito maintindihan. Bumuntong hininga si Rose. Fine. Pero mabilis ng sir ha? Pigil siyang tumawa. May mga paru-paro nagliliparan sa tiyan niya. Oo naman, may tiwala ako sa'yo. Sabi niya tila siya mismo may tinatagong intensyon sa simpleng pakikipag-usap. Humakbang siya pabalik sa closet. Kinuha ang suit para iabot dito. Kaswal na kinuha nito. Kinagat ang labi pero nagdududa siyang kinakabahan to. Natapos niya ng suit. Inayos niya naman ngayon ang cufflink. Di makatingin ng diretsyo, hinihintay siya ni Rose. Hawak ang necktie niya. Pasimple siyang umiti at yumukod dito. Ano pang hinihintay mo? Isuot mo na sa akin. Pilyo niyang pag-agaw ng pansin dito. Napalunok si Rose habang sinusuot sa leeg niya ang necktie. Mukha itong pinagpapawisan habang itinatali yon sa leeg niya. Wala sa sariling hinawakan niyang kamay nito. Nagulat na maramdamang malamig ang kamay niya. Ako na ang tatapos, Rose. Hintayin mo ako at sabay tayong aalis? Anas niya. Umawang lang ang bibig niya. Nang matapos siyang itali ang necktie, sinulyapan niya ito. Kinibot niya ang gilid ng labi. Sakto, tumingin to sa kanya. Pilo niyang kinindatan ito. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Kinuha niya ang kaliwang kamay nito. Hinolding hands para di na makawala. Mabilis siya lumakad palabas ng unit niya. Tinakay niya si Rose. Ang sala rin sa pagiging adik niya ngayon. Sana hindi matapos ang pagkakataong kasama to. Malamang masasagot nito ang nagugulumihanan niyang damdamin. What's this? Tanong ni Rosette sa sarili. Laglag ang panganyang pinagmasdan ang granding venue ng Malay Hotel. Binahan ng kumikinang na gowns, nakikislapang maskara, may bahid ng karangyaan at impluensya ang paligid. Kasama niyang pumasok si Elliot at Juliet.
Iniisip niya tila isa siyang third wheel. Kinukuha ang atensyon ng mga tao sa bawat takbang nila. Sinusundan sila ng tingin, lalo na siya. She was draped in a red gown, hugging her figure like second skin. The fabric, rich and bold. Her mask, black with gold accents, framed her eyes in a way that made her both mysterious and vulnerable. To her right, Juliet glittered in a blue gown, her silver mask complementing her cold, calculated beauty. Elliot, ever the picture of control, wore a silver mask that contrasted his tailored black suit. His hand rested lightly on her lower back, but the weight of it felt like chains. Kaya siguro tinitingnan sila kasi nakahawak to sa kanya, imbes ang fiancé nito. The air buzzed with whispers. Beneath their mask, people watched her, predatory in their silence. Parang nasa-sense na hindi siya nababagay dito. Naramdaman ni Juliet ang tensyon na nagaganap. Bumaling to sa kanya. Binigyan siya ng ngiti at sinirang katahimikan. I'm going to mingle, she said smoothly, casting a sharp look at her, almost daring to her father. Enjoy yourselves, she added with a tone that dripped with fake sincerity before drifting into the crowd. Iniwan siya mag-isa kasama si Elliot. Malalim siyang bumuntong hininga. Then she let her fingers graze the hem of her dress as if that would give her some courage. Ilang saglit siyang tahimik. Nilibot ang tingin sa paligid. Tiyempong nahuli ng tingin niya ang babaeng malalim na tinititigan ng kanyang boss. She was laughing with another girl, someone who looked at her as though she were a prey, something to be devoured whole. Huwag mo na silang isipin. Binasag ng boses ni Elliot ang kanyang iniisip. Bahagyatong yumukod sa kanya. Dumampi sa kanyang tenga ang mainit itong hininga. Just be yourself and enjoy the night. She turned to look at him. The heat in her chest building from both nerves and something else she did not want to name. His smile was light but genuine, the kind that always managed to disarm her. Imposibleng sabihin kung anong nangyayari sa likod ng maskara nito, sa likod ng kulay abong mga mata. Kinagat niya ang kanyang labi, piniling tumahimik at hindi yun pinansin. Humakbang si Elliot patungo sa mga bisita, sinundan niya ito. Nakita niya patungo to sa mga magulang. Wow! Wala siyang karapatang lumapit sa mga yon, lalo na sa ina nito. Her heart skipped for a moment. She thought about pulling away. Natatakot siya na baka magwala ang ina nito or itataboy siya, kahit na alam nitong siya ay sekretary ng anak nito. Saka kinababahala niya ngayon, si Rainier. Di nito matutukoy kasi nakakabli sila sa ilalim ng lamesa. Sir, pwede po bang pasimula niya pero ginulos siya ng malakas na halakak sa kabilang panig ng silid. Si Juliet pala, malakas itong tumatawa, masyadong masigla. Nakita niya na nakapulupot ang kamay nito sa lalaking kausap na para bang may sarili itong mundo. Sa tindig pa lamang ng lalaki, nakilala niyang si Johannes ito. Naparunok siya. Bumapang ulit sa kanyang ugat ang hindi komportableng nararamdaman kanina. Pinalibutan ng 5 lalaki si Rose. Iba-iba ang reaksyon sa bawat biro nito. Sinundan ni Elliot ang tinititigan niya. Sumingkit ang mga mata nito ilang saglit bago ibinalik ang tingin sa kanya. Naunahan yata ako ni Julie sa mga kaibigan ko, sabi nito sa masayang tono. Kung ganon, mga kaibigan pala nito. Come, yaya nito sabay hila sa mga kamay niya. Ipapakilala kita sa kanya, lalo na kay Rainier. Po? Inawakan niyang dibdib gamit ang kabilang kamay. Di niya inaasahan na gagawin to ng boss niya. Gayunpaman, mas mainam na sa mga kaibigan siya nito ipakilala imbes sa mga magulang nito. Yo, bro, here comes the boss. Binati ni Elliot ang mga kaibigan at bahagya pang napayakap sa mga ito, sabay tapik ng likod. Automatiko siyang ngumiti. Naramdaman niyang tumabi si Juliet sa kanya. Good girl. Huwag mong pakawalan si Elliot ngayon ha. I'll make sure na mapapasakin si Magnus ngayon. Bulong nito sa tenga niya. Pumintig na malakas ang puso niya at uminit ang kanyang buong katawan. Sinulyapan agad nito ang lalaking katabi ng boss niya. Marahil ito'y si Magnus ang tinutukoy. Biglang nagtawanan lahat saka tinoon sa kanya ang atensyon ng mga ito. Nanlamig ang kanyang mga palad. Pinawisan siya kahit naka-full ang aircon. By the way, this is Rose Mendoza, my new secretary, pakilala ni Elliot. Pinakita niya ang killer smile niya at bahagyang yumukod. Serious here. Habang lumalapit ang lalaking may pulang maskara,
Nahahati ang buhok nito na may makapal na mga labi. Iniangat nito ang kamay at magalang siyang nakikipag-shake hands. Sumunod din ang isa, malapad ang ngiti nito. It's me, Rainier. Salamat pala dun sa masarap mong kape. Itinaas nito ang kamay. Ilang saglit siyang natigilan. Nahihilo siya habang nag-iisip ng paraan para niya kakausapin ito na hindi siya mahahalata. Nasa harap niya ang fiancé niya at nagilit niya ang tinatarget niyang akitin. Ito ang pinakayaw niyang sitwasyon na mangyayari sa buong existence niya sa mundong ibabaw, ang maipit na parang sandwich. Naumid siyang pinagmasdan ng palad nito. Wala nang ibang paraan. Kailangan niyang paganahin ang pagiging actress niya kahit bagsak siya sa pag-acting. Kiluhan niya ang kamay nito. Laking gulat niya na biglang yumukod para idampi ang namamasa at malambot nitong labi sa itaas ng kamay niya. Nilipat-lipat niya ang tingin mula kay Elliot patungo kay Rainier. Sobrang inosente ng fiancé niya. Di dito nahalata na siya si Rosette Valentino. Subalit nang sipatin niya si Elliot, lumiliyab ang mga mata nito. Nakasimangot na pinagmamasdan sila. Walang anuman, sir, sabi niya sabay kuha ng kamay. Buong pusong sinikap na ibahin ang boses. Mabuti. Maingay ang paligid, di nito makikilala kaagad ang boses niya. Bumalik siya sa wisyo na may isang lumapit sa kanya. Casio pala. Pakilala nito sa husky voice. Mukhang pamilyar ang isang ito. Casio Peter Blaine? Pakli niya na ikinagulat nito. You know me? Nagtataka nitong tanong na itinuro pa ang sarili. Slight, nakikita ko po kayo sa... Napahinto siya. Nag-isip ko anong kasinungalingan ang sasabihin. Nakilala niya si Casio dahil CEO to ng Blaine Electronics at dating investor nila ito. Nakikita ko po kayo sa billboard. Mahiyang napangisi si Casio. Bigla naman tong tinapik sa balikat ni Johannes. Uy, sikat ka pala dude. May pa-billboard ka pa. Tudyo nito habang umisip. Nakilala niya agad na si Johannes yon ayon sa tindig at mannerism nito. Ngumiwi si Elliot. Namulsa at tinakbayan si Sirius. Lumapit sa kanya ang lalaki sa mga mata ni Juliet. Ramdam niya ang tagos kaluluwang titig ni Juliet sa likod niya. Kayo si Sir Magnus, tama? Dagli niya. Inunahan niya agad bago pa siya makitila ng buhay. Paano mo ako nakilala? We never met before. Namamangha nitong saad. Napangiwi siya sa imahinasyon niya. Kaya na head over heels si Miss Juliet kasi manly talaga ang malalambot at paos nitong boses. Tapos, ang lakas pa ng karisma nito. Makalaglag panty. Kahit di niya makitang mukha, alam niya na gwapo ito. Paano na lang kapag walang maskara? Para hindi siya bias, lahat naman sila gwapo, mapalok man o kung paano umusal ang mga ito. They are respectful gentlemen. Siyempre kayo po ang best friend ng boss ko. Madalas kanyang kinukwento sa akin. Punong-puno ng enthusiasm niyang saad. Huli na nitong napansin na sumobra sa pagiging liar niya. Napanganga si Magnus. Tinignan na masama si Elliot. Inangat itong balikat habang nakangawing umiling. Sir, nakikita ko rin kayo sa Forbes magazine? Palusot niya. Tumawa si Magnus.